Magandang gabi sa inyong lahat. August 12 na po ngayon. Aba, ito ang linggo ng wika. Is that right? Kasi 19, August 19 is the birthday ba of Manuel Quezon or linggo ng week, whatever, basta. Kaya kailangan hindi tayo mag-Ingles. Mahirap yan. Hindi tayo kailangan mag-Ingles. Well, magandang gabi. Ito po si Brother June, kapatid na June Banaag, hanggang mamayang ikasampu ng gabi. Hindi pwedeng Kastila. Di ba? Uy, mahirap yan ha. Hindi joke. Hindi biro. Hindi biro mag-Tagalog ng 1.5 oras. Grabe. Kalimutan na yan. Basta lang, nakakaintindihan tayo. Okay na yan. Pasensya na ho. Minamalatpat. Hindi naman buwabata ang lolo mo. Pagka minalat ang isang matanda, medyo matagal bago makarecover. Yan. Sapagkat, kulang na po sa sa grasa. Di ba? Marami ng bahagi ng katawan natin na medyo pumapalyan na, ganyan. And so, just be patient. Babalikan, may awan Diyos. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 10:00 ng gabi dito po sa 105.9 True FM, ang inyong programang Dr. Love Radio Show na napapakinggan po sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM sa Davao, sa 106.7 Cebu at Negros, 101.9 Cagayan de Oro, 101.5 sa Ormoc. Nakikinig po sila sa 99.9 True FM Dream Radio at sa Tacloban 107.9 Kaboses Radio. Siyempre, kasabayan po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal TV at sa Satellite. At siyempre po, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook page ng Facebook ng social media. Di ba? Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Ano ang ating itatampok ngayong gabi sa ating Pest to Pest hirit ni Dr. Love? Hindi ko napanood kanina because I woke up late. Hindi ko napanood kanina ang face-to-face harapan sa Channel 5, 11 to 12 noon. Kaya hindi ko alam kung anong itatampok natin yan. Pero I'm sure nakakainit na naman ang ulo yan. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon para sa araw na ito ng Tuesday, August 12. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 12 ng buwan ng Agosto. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 18 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 5, talata 10 at talata 12 hanggang 4. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang sino bang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.
Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:43 ng gabi, ang tumpak na oras, mabuti pa, ihatid na natin sa inyo ang ating pest-to-pest hirit ni Dr. Love. Hindi ko alam kung mahaba ito di ba? Ganun pa man, alamin natin anong aral sa buhay ang ating mapupulot ngayong gabi sa ating pest-to-pest hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programa ito ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyo na magkomento, magpadala ng inyong mensahe or opinion sa inyong mapapanood sa ating episode ngayong gabi, pwede po ninyong ipadala yan sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Alamin po natin kung ano ang ating episode ngayong gabi. Panoorin natin ang bagong-bagong episode na ito na pinamagatang Paktaylo na Pato. Narito. Kaya eto na, pagkatapos ang nakawan at katayan at kainan ng pato ng may pato, narito na Mary at Annabel, harapan na! Ang pato ko, nandiya ka! Ikaw naman talaga na yun. Ano mo yung pat? Tinatat yung pat mo dahil lumakas. Walang katotohanan Ang sa akin. mo, walang katotohanan na binigyan ka. Sabi mo Kung sa akin, hindi, masasakit kinatay na yung salita, pato ko. sinasabi mo Ay gusto mo lang makakain ng pato ko. Hindi Wala na, na kasi tuloy kong marami ka magagamit sinasabi sa sa ano ng akin. asawa ko dahil Nagpaparinig ka tinatay lagi mo sa lang. akin, Walang kaya tinatay ko yung katotohanan pato nung mo. binanglihan ka. Saka Kung binanglihan nagsasabi kita, ka pa, bakit nagugutom hindi ko kami, makulang wala sa'yo? nakakain. Isa-isa lang po, Na isa-isa tinatay lang. yung pato. Para silang kinuwerdasan bago sila humarap dito, no? Tita, bakit? Tita. Ayan. O, sandali lang ha. Off muna tayo. Okay, Nanay Mary, anong problema mo? Kinatay po yung pato ko, ma'am eh. Ilang pato? Dalawa po kinatay. Ilan ang alaga mong pato? 6 po. 6. Yung dalawa, Dalawang kinatay. 4 na lang pong natira. Nakita ng sarili mong mga mata. Hindi po. O, sino may sabi sa'yo? Sabi ng kapitbahay ko po na Sabi na? binigyan daw siya ng ulam na pato. Nang gagaling po ko sa kanya. Ha? Hindi po niya alam na sa akin pala yung pato na kinatay. Yan. Bakit kayo nag-aalaga ng pato? Nagpaparami kayo o Hindi po. pangitlog? Alaga ko talaga yun po kasi gagamitin ko sa Ay. pagluksa ng asawa ko. Itong August 21 po sana. O, 4 na lang po sila. so alaga mo talaga. Alaga May ko mga lang po. pangalan? Wala pa nga. Wala naman, pa pato lang naman. po. Wala pa naman. Opo. Okay. So, bakit naman parang nadama yung alaga mong pato? Sigurado yan, may problema sa pagitan ninyo. May galit po siya sa akin eh. May galit. Opo. Ano yung pinag-awayan Pinag- mo?
Pinagbibintangan niya ako na siya daw binanglian ko sa sabaw ng tinola ng manok na hiningi ko sa kanya. Hindi po totoo na siya binanglian ko. Walang katotohanan po. Kaya kung gusto ko po siyang banglian, bakit manghingi po ko ng ulam? Di ko wala ko ng tubig sa amin ng mainit, ibangli ko sa nila para po ebidensya, pero hindi totoo yung sinasabi niya. Kinumpronta mo ba siya? Hindi siya umamin na siya nagkate sa pato. Pero, kapitbahay ko, binigyan din siya ng ulam ng pato. Hindi alam ng Ayan. kapitbahay ko na yung pato pala na binigay sa kanya, sa akin palang pato na kinatay niya. Ang kanya daw alagang 6 na pato ay nabawasan ng 2 dahil kinidnap nitong si Annabel daw at ginisa. Ay, kinatay mo muna, sabay ginawa mong adobo. Opo. Ayun. Ay, opo. So, ang tanong, so talagang umaamin ka na ikaw ay mamamatay pato. Dahil po pag dumadaan po ako sa kanila, sa bahay, dadaanan kasi pong bahay nila, nagpaparinig siya lagi sa akin. Masasakit yung pinaparinig lagi sa akin. Tsaka sinasabihan niya po ako, nagugutom, kung anong sinasabi niya, masasakit yung sinasabi niya. Inapuno na rin yung ako. sinasabi niya? Ano daw, mga maingay kami, tapos sabi niya pa sa akin, walang makain, ganito, walang aruga, ganito. Kaya kinatay ko yung pato niya sa sobrang kong galit na palagi siya nagpaparinig sa akin. Kaya doon, Bakit? kinatay ko. Ano naman ang galit mo sa kanya, Nanay Mary? Ang galit ko rin sa kanya po, yung pinagbibintangan niya na ako daw nagbanli sa kanya ko, hindi totoo yun. Na ikaw ang Buhos mo ka ng sabaw na tinola na manok, hindi ko kako magawa sa yun. At yung meron yata tayong ebidensya ng banli na sinasabi. nagbanli ng manok. Opo, tinola po, sabaw po ng tinola. Okay, sa ating mesa ng ebidensya, makikita natin dito, ay, okay. So siya ngayon ay nabanlian ng mainit na sabaw. Pero hindi ko po sinasadya yan, ma'am. Ay, hindi mo sinasadya. Hindi po. Paano Napatulak ito nangyari? Paano Napatulak nangyari, lang Nay? kamay ko po sa pintuan nila. Kaya napaganyan po ang lagay ng sabaw. Kaya napunta po sa kanya dito. Oo. So, ano nangyari? Diretso ka sa clinic. Binigyan ko po siya ng ulam. Ngayon, pagbigay niya, may galit talaga siya sa akin kasi sadya pa niya na dito talaga ako binuhusan sa tagiliran. Paano naman nangyari na binibigyan mo na nga siya ng ulam, binanlian ka pa? May galit talaga siya sa akin, ma'am. Ano nga yung galit niya sa'yo? Ewan ko sa kanya kasi sobrang galit niya talaga Hindi sa akin. totoo Kaya yan. sinadya niya talaga na banlian nagbangli ako. sa'yo. Kung hindi ang kamay ko na gano'n sa pintuan nyo, kaya pa gano'n yung Posible nilagyan ng kaya na sabaw. yan ay talagang aksidente. Kasi Actually, hindi po bakit, nangyayari. bakit dito pa talaga tumama sa akin kung di niya sinadya? So, anong ginawa mo? Diretso ka sa ospital? Hindi po ako, naghingi po ako pang gamot sa kanya, hindi siya nagbigay sa akin. Ayun. Humingi ka naman ng dispensa. Pero sorry po sa kanya na hindi ko sinasadya yun. O, yun naman pala. Nagsosorry naman pala. O. Ilan ba ang anak mo? Siyam po. Siyam. Buntis pa po ako niyan, yung nabanlian ako 6 na buwan yung baby ko sa tiyan niyan. 6 na buwan palang buntis ka nito nung nabanlian ka. Opo. Ay. Wow. So, magaling na ngayon. Magaling, Magaling naman po kasi halos hindi ako makagalaw-galaw kasi sa sobrang sakit. Yung inaano ko lang dahon ng saging para makaano kasi pag damit dumidikit. Tsaka yun lang inaano ko tapos inaano ko ng linagang bayabas. Pag kumirot yung dinalagay ko So, dito. gano'n na lang. Wala ng Opo. ointment, wala ng Wala. reseta ng doktor. Wala. Kasi walang pagpapagamot dahil Wala. hindi ka binibigyan ni Mary. Meron ba kayong pang-abono para magpagamot? Wala po akong kapira-pira, ma'am, no? Wala nga akong pambiling-bigas. Pwede ka Kasi naman pumunta sa single barangay. parent lang Tutulungan po ka ako naman eh. sa Ano barangay. naman po, wala na Ha? din kaming pera po kasi namimitas lang po kami ng gulay. Hindi, sa barangay nga. Hindi ka ba humingi ng tulong sa barangay? Tiniis ko na lang po yung sakit talaga. Merong tulong ang barangay, di ba, Attorney Lorna? Meron. Dapat meron, may medical assistance sa barangay. May medical assistance ang barangay. Puntahan ninyo at singilin ninyo. Kasi binoto nyo yan. O, eto ngayon yung mga pabo. Pato. Ito yung mga pato. Nako, alam mo ba na yan ay labag sa batas, ha? Inaamin naman kasi ni Annabel. Pero yan ay, ano yun? Theft. Theft kasi hindi kanya yung pato. Oo. Kasi, sabi nga sa akin, kahit ang manok ay may damdamin. Correct. Di ba, no? So, ano bang klaseng, naku, nakakaawa siguro yung pato, ano?
Kasi kaysa naman masaktan ko siya, sa sobra ko talagang galit, doon ko inano yung pato eh. Ganon. At talagang ginawa mong adobo. Oo, namigay naman po ako sa kapitbahay. Nabigay naman daw siya sa kapitbahay. May balak ka bang bayaran ang pato ni Nanay Mary? Eh, mas kulang pa nga yung pato niya ibayad sa bidanli niya sa akin eh, sa sobrang sakit. Ayun. Yun ngayon ang kanilang. Ang issue dito, yung galit nila sa isa't isa. Yun. Maliban dun sa mga gastos, ano, sa nawala, at saka yung danyos naman sa'yo. Maawa naman sa matanda, pakiusap ng kakampi ni Nanay Mary kay Annabel. Eto na, Mercy, humarap ka na. Ayan, galit si Mercy. Ang sama ng tingin kay Annabel. Ate Mercy, bakit po nanlilisik ang inyong mata kay Ate Annabel? Kasi po nakita ko talaga paano niya inano yung pato ni nanay. Kinuha niya talaga? Oo, Oh, nakita mo? nakita ko po. Hindi ko akala ko may ano sila, may usapan. Hindi ko siya sinaway. Kasi akala ko nag-usap na sila tungkol doon. Nung kinabukasan, naghanap na si nanay, umiyak na ko, Nay, bakit? Yung pato ko nawala. Para paano yung handa ng luksa ng asawa niya ngayong August 22. Ha, nakita ko si Annabel dyan kinuha yung dalawa. Nakita ko talaga siya. Tapos binigyan pa niya ako, hindi ko alam na. Oo. Binigyan niya ako, kinain ko. Kasi akala ko Annabel, nagpaalam pa kay nanay. Yung pala hindi. Kaya nga kinatay ko yung pato niya dahil palagi siya nagpaparinig sa akin sin salita, kaya kinatay ko yung pato niya. Dapat sobrang nagsisinanay ko ka kay nanay. May tanong po ako. Ano pong nauna? Hindi man lang nasabi. Sabi niya sa Ate akin. Marcy, may tanong po ako. Ano pong nauna? Yung nalaman yung nawala yung pato o yung nakain na po yung pato? Para lang maliwanag. Hindi, nung kinain ko ng pato, Saka mo ba lang Oo, nalaman? saka ko kasi Akala ko nalaman mo muna. Kawawa naman si Mary. kasi kinabukasan ko, naghanap na siya. Nauna muna yung kumain Opo, ka. kinain ko. Ate Mercy, Tapos saka mo na susunod po na tanong, masarap po ba yung timpla ni Ate Annabel? po. Masarap. Kasi paborito ko yung pato eh. Hindi ko intindihan kasi paborito ko yung pato. So paano po sila mag-away si Ate Annabel tsaka si Nanay Mary? Nakikita niyo po ba? Nagkwento siya sa akin na hindi daw siya makatulog. Parang, kung bakit na siya? Kasi yung anak ni Annabel, sobrang ingay sa labas, nag-aano, tapos kunwari nagtatahi siya ng basahan. Nag-aano doon, ginukuha yung mga basahan at saka parang inaano sa labas. Yun. So, aminado naman Unang-una, aminado si Annabel. Aminado siya. Ang tanong ngayon, yung pagbabanli. Opo. Ano bang tingin mo nangyari doon? Talagang aksidente? Nabanlian siya na nalapnos yung kanyang balat. Nasa loob lang ko na, narinig ko na lang na nanghingi ng sorry si nanay sa kanya. Naghihingi Pero naman ng hindi ko sorry. yun nakita. Kasi sa bahay niya, ni Annabel yun na ano. Okay, sige. Mercy ha, sandali. May katapat ka din. Kasi may kakampi din naman si Annabel. So, masungit at pakialamerang matanda. Ang sakit naman yan. Ayan daw ang tunay na ugali ni Nanay Mary. Pero ang bait ni Nanay Mary dito Ayon kay kakampi ni Annabel, yan ang katotohanan. Kaya, nagalit na husto si Annabel kay Nanay Mary, kawawang mga pato. Filita, humarap ka na. Walang iya ka talaga. Matanda na po yan. Ninyo, kinakampihan mo yung tamang mali. Huwag ka kumampi sa tamang mali, kampihan mo yung tama. Ano bang tunay na nangyari? Kasi po, ma'am, etong matanda na to, lagi niyang sinasaway yung mga bata dito na sa daming mga batang nag-iingay daw at naglalaro sa harapan, lagi niyang sinasaway. Bakit sa dami-daming mga bata, ang mga anak niya na bilang ang lagi niyang pinapagalitan at Hindi naman pinag-iinitan. nanggugulo yung ibang bata eh. Isang saway lang, nakinig yung mga anak ito ka hindi. Halos hindi ko makatulog. Nandun lang. Hindi naman hindi naman talaga Paano ko makikita Kahit yung naman, nandun sa bahay ninyo? hindi. Huwag ka magsinungaling. Ikaw, masyado ka talagang pakialamira. Ano pa
kila Mera. Nangingialam May ka. Wala kang magawa sa buhay kung Ate Ate nangingialam. Pilita, Hindi sige. totoo yan, Tingnan hindi mo. totoo, Ate hindi Pilita, totoo. nandito tayo para liwanagin Totoo yun. ha. Okay, ano yung pangingialam? Eksakto, Eto, pakisabi. nangingialam siya. Nung nagpapagawa ako ng bahay sa amin, lagi siyang pumupunta sa bahay, panay silip siya sa loob, nangingialam kung nagsasabi kung anong meron, anong ganyan. Bawal dito, bawal doon. Para siyang master pong Hindi soy. yan totoo. May galit ka rin ba, Ate Pilita, kay Nanay Mary? Meron. Dahil dyan Dahil sa... lang dyan sa papangialam niya. So, hindi lang kay Annabel nangingialam, pati sa'yo rin. Okay, teka muna, sandali lang. Dr. Love, ano bang kailangan pang unawa ang ibigay natin sa nakatatanda? Nanay Mary, ilang taon ka na? 69 na po. 69. Siguro po pwedeng maging mahinahon na lang tayo pakikipag-usap sa matanda out of respect. May mga hindi pagkakaunawaan doon sa inyong lugar. Ang nakikita ko rito, wala pang gustong bumaba, maging humble, yung humility. Pero ang susi dito sa pagkakasundo ninyo, yung humility lang. Kasi mukhang hindi naman sadyaan yung buhusan ng mainit na tubig or something. Yung pagkakaputol sa leeg ng pato ang sinadya. Ang dahilan, revenge. So dapat siguro pag-usapan natin dito, paano maaalis yung galit na yan para mabalik tayo sa dati. Oo, kasi parang gantihan ng gantihan. Hanggang palala ng palala na yung kanilang gantihan. Iniisip una ni Tuesday, pagdating sa nakatatanda, ano ba? Iniintindi ba yan? Siguro dapat ni barangay na lang, ano? Opo. At saka, alam mo, Ate Corina, old age is such a blessing. It's such a privilege. Diba? More than anything, pag nakatagpo ka ng may edad sa'yo, lalo na 69 na si Nanay Mary, galangin mo dahil nabuhay na sila ng maraming taon sa mundo. At pa-exit na rin sila, ilang taon na lang. So kahit hindi tama din minsan, lawakan lang po yung pag-una. Ayan. Darating tayo lahat doon. Paano naman natin matitiis na dadaan ba talaga yan sa dami ng puting buhok? Hindi ba? Paano yun kung talaga nakakainis na? Pagka gano'n natin ko rin siguro layuan na lang. Kasi syempre mga bata yun, hindi mo sila mapipigilan maging bata. So, pwedeng, sige, suwayin ninyo kami, pero hindi kami hihinto sa pagiging bata, sa pag-i-enjoy. Basta wala kaming masamang ginagawa. Kung ayaw mo na nasa tapat ng bahay mo, edi doon sa kapitbahay, maririnig mo pa rin kami, pero di mo na kami masisita. Ayun. So, dapat yung nakatatanda ang mas umunawa. Parang meron kang gustong sabihin, Brother June? Ring, gusto ko lang linawin, hindi porke maputi ng buhok namin, tama lahat ng ginagawa namin. Tama. Ay, totoo. Merong mga matatanda na super kulit talaga. Pero ang masasabi ko sa nakababata, out of respect. No? Kung talagang hindi natin sila makumbinsi, tumalikod ka na lang o huminga ng malalim. Kasi ang samang tingnan sa paningin ng tao, yung bata na nagtataas ang boses sa matanda. Sabi nga ni attorney, malinaw na malinaw si Annabel, may intention siya na maghiganti. Ang paghiganti niya, yung pagpatay doon sa pato. In which case, palagay ko masyadong maliit na dahilan para ipagtanim natin ang galit at habang buhay nating pag-aawayan yung pato na yan. After all, maaari pang mag-alaga ng pato uli si nanay, no? Ang sa atin lang dito, yung again and again, yung remorse, yung pagkilala sa pagkakasala, sa pagkakamali natin, at paghingi ng kapatawaran. Yun lamang ang magbibigay ng pagkakataon para maibalik sa dati inyong pagsasama. Maraming salamat po. 11 minuto makalipas ang 9:00 ng gabi ang inyong nadinig na awitin ay pinamagatang If We Try. Inawit po yan ni Don McLean, mga 1970s ng Mapatanyag yan. If We Try ni Don McLean, it's 12 minutes after 9. Balikan lang po natin yung balita kanina. Nakakuha lang ng atensyon ko na magpapatupad daw ng online gambling ban ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa mga tauhan ng ahensya at mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan ng bansa. Sa ilalim ng direktiba, bawal mag-access sa anuang online gambling platforms ang mga appointed elected officials. Hello? Sige nga, paano nyo matitrace? Di ba? Paano nyo matitrace? Online yan sa mga cellphones, di ba? Ay, nakapakiisip-isip nga lang, isip. Ang mga local officials, masyadong mayayaman po yan. Yung mga online gambling sa cellphone, kagaya ng scatter, ang nabibiktiman yan yung mga squatter.
Yung merong hawak na 2-5 piso, ilalaban yon, umaasa na mapapalaki nila ng ilan libong piso yung 5 pesos nila. Yun ang mga naloloko. Yung mga online gambling na yan sa cellphone, pang mahirap yan. Hindi yan pang local officials. Hello, ito naman mga ito. Oo. Konting gamit naman sa common sense, ha? Di ba? Yung mga local officials, makikita niyo ba tataya sa cellphone yon? Kuneho kayo. Pumunta kayo dyan sa mga soler. Di ba? Pumunta kayo dyan sa mga malalaking casino. Nandun. Sos. Ang pag-isipan nyo, paano ang mga hampas lupang katulad ko na mga mahihirap na maiiwas natin, lalo na yung mga bata, sa online gambling sa cellphone, yung kagaya ng scatter na yan. Na murang-mura lang, halagang 2 piso, meron kang e-wallet, hook ka na dyan. Ang dami namin nakakausap sa face-to-face. Mga walang hanap buhay, mga tumatanggap ng 4-piece, buhat sa buwis na pinaghirapan namin, kinuha niyo sa amin yun. Ipinabigay niyo sa mga mahihirap. Ayun, nag-i-scatter yung binibigyan niyo ng 4-piece. Kaming mga naghahanap buhay na matanda na, hindi marunong magsugal. Unfair naman yan. O siya, sige. Bago mag-init ang ulo ko, alas 9:14, narito ang reaksyon ng ating mga doctor lovers sa ating napanood na pagpatay ng pato at ginawang adobo dahilan sa galit. Sabi ni Andrew Villanueva, masarap kaya yung luto sa pato? Ano ba lasa nun, Brother June? Actually, yung pato ay kulay puti na duck. Kulay puti, di ba? Iba yung itik. Ayan. Iba ang kinakain ng itik, iba ang kinakain ng pato. Na may alaga kaming pato nung araw. Ang tatay ko mahilig mag-alaga ng mga ganyan-ganyan. May manok, may pato, may itik, chubachenes, may monkey pa ang tatay ko alaga. Anyway, hindi kami nakakain ng karne ng pato. Kasi alaga namin Hindi namin makain. Well, anyway, pag namatay, nililibing na lang namin. Pero ang masasabi ko sa inyo, yung itik na kinukunan ng itlog para gawing balot at penoy, itik yun. Karamihan sa Pateros, pero wala na ngayon. Wala nang itikan sa Pateros ngayon, nasa Laguna na. Okay. Meron kaming binibilhan dyan sa may buting, sa Pasig, ng fried itik. Ay, ang sarap. Nung isang araw, bumili ako 300 pesos ang isa. Not that big, ha? Payat pa, ha? 300 pesos yung fried itik, isang buo. Ang sarap ng kanilang sausawan. Tapos, ang kanin ko, kaning lamig. Nakadiet ako. Nalimutan ko. Sa sarap ng pagkain ko ng itik, naubos ko yung isang itik. 300 pesos ang halaga. Kain ng kain, ha? Pasok sa Masarap diet ang ulam yun. natin. Okay yun. Hindi red meat yun di ba? White meat yun. Ang problema mo, mataas yun sa uric acid. Mataas sa uric acid daw ang meat ng itik. Pero ang sarap po. Diyan sa may buting. Diyan sa Pasig. No? Very popular yung lugar na yon. Pwede kayong bumili ng itik. The last time that I bought one, a couple of days or 3 days ago, 300 pesos ang binayad ko sa isa. Naubos ko yung isa. Oo. Maliit lang Oo. Pero 300, ano? Iyon. Pero masarap, ha? Masarap ang luto na walang lansa. Depende yan sa nagluluto. Kasi pag ang nagluto, hindi marunong, parang niluto lang na parang chicken, malansa yan. Pag malansa, hindi mo makakain. Pero yung dyan sa buting, sa Pasig, marunong silang magluto, nawawala yung lansa. Yun. Subukan nyo. Kasi one of these days, nandun uli ako, bibili uli ako.
Si Lean ng Brussels, Belgium, sabi niya, tama, respeto lang sa matanda. Kasi pagdating ng araw, pagtanda nyo, may gagawa din ng ganyan sa inyo. Yung pilit na binabastos ang matanda, walang manners yun. Walang manners yan, sabi ni Lynn. Salamat, Lynn. Maria Carmina, sabi niya, bukod sa issue ng pato, ang malalim pang issue nito, yung respeto sa matanda, nakakalungkot lang na gano'n na lang natin tratuhin ang mga nakatatanda sa atin. Pero naunawaan ko rin na baka naman kasi may kasalanan yung matanda, di ba? May kasalanan din po naman, kaya masyadong pakialamera. Parang parang master pungsoy, sabi nga ng isa, no? Well, anyway, Marie Santos, bayaran na lang ang kinatay at inadobong pato tapos ang usapan. Jenny Magno, ayon, galit sila kay Nanay Mary. Pero sa pato, ibinaling ang galit. Eunice Pepito, hindi rin pwedeng isang tabi yung binanlian ng mainit na tubig. Paano kung napuruan ni nanay si Annabel? Ano ba naman yung pato? Yung pato talagang kinakatay talaga at kinakain natin. Gusto kong paniwalaan na hindi sinasadya na binuhusan siya o binanlian siya ng mainit na, hindi naman tubig sabaw ng tinola. Yan. Kasi kung magbabanli ako ng tao, kung ang intention ko mambanli ng tao, bakit magtitinola pa ako? Di ba? Di mag-iinit na lang ako ng tubig. Walang logic, di ba? Walang logic. Danilo Villarreal, walang respeto ang mga bata ngayon. Lalo na po sa matatanda, mga wala ng galang po. Naku, totoo yan. Kasi naman, may matanda rin namang wala sa lugar. May nakita ko sa Facebook, sa reel sa Facebook. Isang matanda na nakasakay sa bus, papuntang Bulacan. Oo. Nanggagalaiti yung matanda kasi nakatayo siya. May nakita siyang babae, ayaw naman siyang paupuin. Di ba? At yung mga lalaki, hindi siya pinapansin. Di ba? Well, eto po ha. Sa mga matatanda na sumasakay sa bus, huwag po ninyong asahan na may magpaupo pa sa inyo sa bus. Yung panahon namin nung araw, baka ho hindi nyo na makita. So huwag kayong mag-expect. Kung halimbawa, puno na ang bus, gusto nyo sumakay, kahit matanda na kayo, alam nyo na tatayo kayo, huwag nyong asahan na may magpapaupo. Kung may magpaupo, magpasalamat kayo, ha? Hindi po tungkulin ng mga kabataan, ng mga lalaki, lalo na paupuin kayo. Di ba? Hindi nila tungkulin kasi nagbayad sila doon sa upuan nila. Hindi po tungkulin nila yon. Pero magandang kaugalian po na ang isang lalaki ay magpaupo sa isang babae, lalo na kung buntis, may matanda o may kalong na bata. Yon, pinauupo yon, di ba? Otherwise, huwag kayong mag-demand ng hindi sumama ang loob nyo. Kasi pare-pareho kayo nagbayad dun sa sa upuan na yan, dun sa bus na yan, di ba? Hindi ko sinasabing huwag niyong paupuin yung mga babae, ho. Kung may konsyensya kayo at malakas naman kayo, paupuin nyo, di ba? Kung malakas naman kayo. Pero kung kayo mapapatabi sa akin, kung ako nakasakay sa bus, kahit matandang babae kayo, huwag niyong asahan na paupuin ko kayo. Kahit buntis kayo na nakatabi sa akin, kahit kalabitin mo ko, huwag niyong asahan na paupuin ko kayo. Bakit? May arthritis po ako Hindi ako pwedeng nakatayo na matagal. Di ba? So hindi mo po pwedeng hatulan kaagad ng ganun-ganun lang. Siya. Sige, tingnan natin kung ano mga pag-uusapan pa natin mamaya. Oras natin, alas 9:22 ng gabi. Salamat po, 9:26. Yan, malinaw yan. Gambling can be addictive. Yan. Ewan ko kung bakit, hindi ko alam kung anong pinakain sa amin ng tatay ko na wala kaming tatlong lalaki na magkakapatid, kahit mga babae. 8 kami,
Walo kami magkakapatid. Wala kaming alam na sugal. Kahit weteng, ako hindi ko alam kung paano tumaya sa weteng. Hindi ako marunong nung sa cards, yung 21 ba yun? 21? Whatever, kung anong tawag doon. Lucky 9. Yun, wala, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Tong its, hindi ako marunong yan. Domino, marunong ako ng domino. Pero hindi naman sugal ang domino, di ba? Mahjong, hindi ako marunong. Bingo, hindi ako marunong. Nung araw, I was trying to learn to gamble. Ang gamit namin ay yung laste. Rubber bands. Oo. Yun. Nahuli ako ng tatay ko. Napalo ako ng Yantok Mindoro. Oo. Bawal na bawal sa amin ang magsugal dahil ang tatay ko at ang nanay ko hindi marunong magsugal. Kaya wala, talaga lang. Swear to God, in my parents' name, wala akong alam na sugal. Oo. Kahit bingo, hindi ko alam. Tangan-tanga po ako dyan talaga. Siguro yung paraan ng pagpapalaki sa amin ng mga magulang namin. And I thank them for that, no? Dahil ako very proud na sabihin na wala akong alam na sugal. Oo. Nakapagsugal ako nung araw, nung ako'y nasa Los Angeles, nagkaroon kami ng show sa Las Vegas. Nakabook kami sa Caesar's Palace, no? So, wala naman ako magawa dahil gabi. So, nagpunta ako dun sa casino at naglaro ako ng one-arm bandit. Anong tawag dun sa one-arm bandit na gano'n o yun. Naglaro ako nun. Slot machine. Meron akong $20 na pinabarya ko. $20 lang, pinabarya ko. Sabi ko, pag itong $20 na ito wala nangyari, okay na, tutulog na lang ako. Nanalo ko. Oo. Ting, 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 ting. Naku, nagtingin ng tao. Nanalo ko $100. O hindi pa ako nakaka-$20, nanalo na ako ng $100. Tingin na ng mga tao sa akin, ano? Akala nila marami. 100, ting, 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 ganyan. Kinuha ko lahat yung coins. Tapos binalit ko. Pumanik na ako sa kwarto ko, natulog ako. Wala akong pakialam sa inyo. Yun lang. That was the first and the last time na nagsugal ako. Miles Macabentaraya, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Miss na kita, Miles Macabentaraya. Wala pa akong planong pumunta ng Holy Land dahil unpredictable pa ang sitwasyon sa Holy Land. Belen Vertudazo, good evening, watching from Parañaque. Thank you, Belen. Si Lilian Panaligan Buen, maraming salamat po sa inyo buhat sa Parañaque City. Annalyn Jacob, good evening Annalyn, bagong pangalan yan. Pascual Lloyds, Lloyds Pascual, bagong pangalan. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Evelyn Fortunado ng Real Quezon, good evening po. Sister Linda Fesalbon, RVM sister to, ha? RVM sister, matagal ko ng kaibigan to. Sister Linda Fesalbon texted us and she said, I am back, Brother John, after a year of missing your program. Glad to hear your voice and your reflections, missing it a lot. Regards, Sister Linda Fesalbon, RVM sister. Maraming salamat sa iyo, Sister Linda. Mahal ko ang mga RVM sisters, ha? Chato Sakluti, good evening. Good rainy evening, sabi ni Chato. Umulan ba? Baka sa Novaliches umulan. Si Engineer Mercy Santos, buwabati na magandang gabi sa ating mga doctor lovers. Si Mercy Andam, magandang gabi, Dr. Love. Lagi po ako nakikinig sa radyo. Dito po sa Cagayan de Oro City. Maraming salamat sa pagbasa. Thank you, Mercy. And welcome to Dr. Love. Text ka palagi, ah. Nancy Dalusong ng Zambales. Good evening, Nancy. Si Lynn ng Brussels, Belgium ay buwabate. Angelita Banato ng Pateros. Al Villaflor ng San Pedro, Laguna. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Robert Ignacio, magandang gabi, Kuya June. May malungkot na balita po. Pumanaw na sa edad na 74 ang dating DZMM reporter na si Mario Garcia. Nakikinig po yung mga crush ko na si Bianca Diaz and Charlene Joy de Guzman.
mula sa Pasay City. Si Mario Garcia, dating reporter to sa Radyo Patrol, kasama niya si Ernie Baron, sino pa ba yung mga reporters? Joey Falcon, at marami, meron pa si Johnny Midnight, yan, kasama niya yan, na reporter. Mario Garcia, he became our station manager, kung hindi ako nagkakamali. Naging station manager namin sa Radio Veritas. Naging station manager din namin yan sa DZMM bago siya pinalitan ni Lito Balquiedra Jr. He is a very, very good man. And I take my hat off him. He's a very talented, very intelligent, and very good man. Grabe ang humility ng taong yan. Napakabait po niyan. May his soul rest in peace. Kaibigan Mario Garcia. Francis Anthony Gador, happy birthday to Miss Gemaline Umali, a.k.a. Lady Garcia, Lady Gracia ng WLS, this coming August 17. Meron palang Lady Gracia sa WLS. Kami po ang mga original na mga DJs na nagsimula ng WLS in the 70s. Magmula sa DZXX, RBS pa yun. Republic Broadcasting System. Naging GMA na yan. Then we started WLS-FM. No? Si Brother Jun Pong, isa sa original na DJs na nagbukas ng station na yan. Luigi Canistri Tabugok, magandang gabi buhat sa Barangay Korporasyon, Lupon, Davao Oriental, Yeklo Pena, Shari Picho, Alan Ehunco, Junaira Apasan ng Rizal, and Lori Feria Flores. Maraming salamat po sa inyo ng Pasay City. Batiin din natin ang mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao, Myra Bulisay Lee, and Marivi Viola. Pagandang gabi sa inyo. Oras, alas 9:33 ng gabi. Alas 9:42 ang tumpak na oras sa Palatuntunang Dr. Love Radio Show. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, tunghayin natin ang isang liham kasaysayan at ito po ay padala sa ating palatuntunan ni Kim ng Mandaluyong City. Ang wika ni Kim, Dear Dr. Love, tama nga po siguro ang sinasabi nilang darating at darating ang taong nakatadhana para sa iyo. Itagaw niyo po ako sa pangalang Kim. Ako po ay 35 anyos, buhat sa Mandaluyong City. Sa edad kong ito, matagal na po akong single. Akala nga ng iba, hindi na ako magkakajowa o wala akong balak magkajowa. Pero sa totoo lang, wala namang pressure sa akin na kailangan magkajowa o mag-asawa, lalo na sa edad kong 35 anyos. Inaamin ko po, naghahanap din po ako ng mga potensyal na mga partners sa online dating sites. Pero hindi ko naman po ito siniseryoso. Hanggang sa muling nagparamdam sa akin ang dating nandigaw sa akin nung college pa lang kami. Siya po si Arthur, na masugid kong manliligaw noon, pero to be honest, hindi ko siya type. At that time, friend lang talaga ang turing ko sa kanya noon. Pero noong nag-migrate na siya sa Amerika right after graduation, naramdaman ko ang kanyang value at na-miss ko ang kanyang presence. Sinubukan ko naming mag-connect sa isa't isa noon at sinubukang bumuo ng relasyon kahit na ito ay long-distance relationship. For some reason, hindi po ito nag-work out. Nagkaroon siya ng girlfriend na Pinay nurse doon na single mom with 2 kids. Ako naman, nanatiling single at nagpakasubsob sa trabaho. 2 weeks ago, nagulat po ako dahil biglang nagparamdam si Arthur sa Facebook at kinukumusta ako after more than 2 years. Of course, sa course ng aming conversation, sinabi niyang hiwalay na sila ng girlfriend niya at diretso niyang sinabing he wanted to pursue me again. Natuwa naman ako, Dr. Love.
kinilig pa talaga ako dahil ayokong manghinayang at palampasin ang pagkakataon, hindi na po ako nagpabebe at pumayag ako. We will give love a second chance. And what's really great about him is that he is also a devout Catholic like me. Malaking bagay ito para sa akin, Dr. Love. Isa pa, super maalaga at mapagmahal siya sa kanyang mga magulang, and this is a plus point for me. At this time, naniniwala po akong we're more mature in handling our so-called relationship, lalo na't muli kaming pinagtagpo ng tadhana makalipas ang maraming taon. Uuwi po si Arthur sa Pilipinas sa December 2026. Pero dahil nasa Korea ako at that time, pupuntahan niya ako roon at doon ko na rin siya ipapakilala sa mami ko who is based in Korea. Hoping and praying that this relationship will work out at sana nga po totoo ang kasabihang, love is sweeter the second time around. All the best, Kim ng Mandaluyong City. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Kim. Maraming salamat, Kim, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Totoo na may mga tao talagang nakatadhana para sa atin. Pero hindi nangangahulugan na nakatadhana, perfect relationship na. No such thing as perfect relationship. Nakatutuwa lang at I would like to say that mas maganda siguro yung ginawa ninyo na mas matured na kayo para makipagrelasyon sapagkat alam niyo na kung ano ang kahulugan ng pakikipagrelasyon sa ibang tao. Di ba? Ang pagbuo ng isang pamilya, pakikipagrelasyon sa nobya o sa nobyo, mas matured na kasi ngayon, no? Kayo. At you're 35 years old already. Ibig sabihin, kung anumang desisyon na gawin ninyo ay pinag-aaralan nyo na. Hindi lang puro emosyon, di ba? Ginagamit nyo na rin ang isipan. Isang bagay lang, nakita natin na talagang si Arthur naman ay ginagawa ang lahat ng paraan to please you and katunayan, pupuntahan ka pa niya sa Korea para magkasama kayo at maipakilala mo siya sa mami mo. That's a very, very good action buhat sa kanya. At katulad ng sinasabi natin sa lahat ng mga nakikipagrelasyon, no such thing as perfect relationship. Lahat po mag-a-adjust tayo sa mga idiosyncrasies ng ating karelasyon. It doesn't matter kung asawa mo o nobya mo, kung talagang mahal mo, ay mapagtatakpan ang lahat ng mga pagkukulang at mga faults ng iyong karelasyon. Ganyan talaga nagmamahal. Sa mga unang panahon, akala natin ay perfecto na, pero after several months, lalabas ang mga flaws, ang mga hindi magagandang character ng ating karelasyon, at tatanggapin natin yan sapagkat mahal natin sila. Dalangin ng programang ito, Kim, na sana'y maging tagumpay ang inyong relasyon at makabuo kayo ng isang magandang pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.